Magandang araw po, Dark Shadow at sa libo-libo ninyong tagapakinig. Tiyuhin po ako ni Amaya. Maganda siya at masayahin. Nag-aaral sa syudad, kaya umuwi lamang siya tuwing bakasyon para mabisita ang aming bahay. Excited siya tuwing bakasyon kahit paano. Iba ang klima sa probinsya kesa sa syudad at nag-i-enjoy siya sa mga bunga ng punong kahoy na namumunga sa aming lupain sa Sorsogon. At sa pag-uwi niya, 3 taon na ang nakararaan. Dito niya naranasan ang iba't ibang pangyayari na nagdulot ng takot sa amin. Tata Baldo, may darating akong bisita dito para maging masaya naman tayo. Ay, sino naman siya? Siguro nobyo mo ano? Nababasa ko sa mga kilos mo, Amaya. Opo, nobyo ko nga. Ang galing mong manghula ah. Kaya inimbitahan ko siya para magbakasyon dito. Para na rin makita niyang magandang lugar. At para naman makilala niyo at makilatis kung pwede siya maging kapamilya. Pagdating ng araw, pwede ba? Dako, mabuti yan. Masaya ka ba sa kanya? Yung totoo. Para hindi naman ako nag-aalala. Basta maging maligaya ka lang sa kanya. Aba, oo naman po. Kaya nga gusto kong makilala niyo eh. Kasi kayo nang tumayong mga magulang ko. Makilatis niyo siyang mabuti. Kasi gwapo siya at may determinasyon sa buhay. May magandang trabaho. Wala na nga akong hahanapin pa eh. Kailan daw siya pupunta rito? Mamaya po. Maaga siya nga alis sa kanila. Alam din naman ng parents niya. Tsaka kasundo ko rin sila. Kaya pagkatapos niyang mag-graduate, kasala na. Wala nang urungan to, Tatay Baldo. O, dapat maghanda tayo para hindi mapahiya, ano? Huwag na po tayong mag-abala, Tata Baldo. Alam niya naman ang kalagayan natin dito sa lugar natin. Para alam mo na rin kung pwede siya o hindi. O, ikaw ang bahala. Basta sinabi mo, walang hindi gagawin si Tata Baldo mo. Tata Baldo, pwede bang pumunta muna ako sa tabing dagat? Miss ko na kasi maligo sa dagat eh. Parang ang sarap maligo. Sige, sasamahan kita. Sa bagay, may mga naglalakad na bakasyonistang naliligo ngayon. Sige na, maganda ka na. At magdadala tayo ng pagkain para mag-enjoy ka, Amaya. Sige po. Gusto ko nga manguha ng prutas eh. Tsak na may bunga ng buko. Ang sarap nun, Tata Baldo. Hindi naman yun nawawala ng bunga. Magdadala ako ng tubig. Iahanda ko lang pati towel mo. Oy, magsuswimsuit ka ba? Baka akong maging center of attraction ka dyan. Sa bagay pang beauty queen naman ang ganda ng pamangkin ko. Oh, wag masyadong dadako sa malalim na bahagi. Hindi ako masyadong marunong lumangoy. Pag nalunod ka, hindi kita masasaklolohan. Opo, Tata Baldo. Sarap ng tubig. Tata Baldo, maligo ka na rin. Ay, nako. Parang ngayon lang nakarating dito sa may tabing dagat. Samantalang lagi naman siyang pumupunta rito. Lalo na kung nagbabakasyon. Sarap ng tubig. Sige, mag-enjoy ka lang dyan. Tata Baldo! Bakit na naman? May nag-aalaga ba ng kabayo dyan sa pundo? Ay siguro. Naririnig ko rin yung halinghing ng kabayo. Pero bihira lang. Malapit lang dito sa may dalampasigan. Doon sa may unahan. Sa may malalaking puno ng bakawan. Minsan doon ko naririnig. Pero hindi ko pa nararating kasi masyadong malayo.
Sarap maligo! Diyan ka muna, Tata Baldo, ah! Ay, ingat ka! Baka matabi ka ng alon! Sarap ng tubig! Ay, masiglang masigla siya. Palibasa ay nagmamahal na. Ay, malapit na siyang magtapos. Salamat naman. Kahit ulila na siya kahit paano, naitaguyod ko siya. Bay, ngayon ko lang narinig ang ganyang halinghing na kabayo. Pambihira. Parang lumalanding kabayo ang halinghing. Tata Baldo! Oh, ano? Tapos na po ako. Ano po bang tinitingnan niyo dyan? Ay, hinahanap ko lang yung kabayong umahalinghing. Pagkawari ko'y malapit lang sa ate. Kanina pa nga po yung halinghing ng halinghing eh. Para bang lumalanding kabayo. Paano niyo po nasabi? Abay sa halinghing niya. Kung sa tao'y naiinlove yan, kaya ingay ng ingay. Kung babae naman na kabayo, ay ba'y naghahanap yan na magpapalahing sa kanya, kaya ganyan. Parang ikaw, blooming ka na magkaroon ka ng boyfriend, tsaka naging madaldal ka rin. May kumpara talaga sa akin. Tara na nga po, susunduin ko pa yung bisita ko eh. Malapit na raw siya. Hindi niya kasi alam papunta dito sa inyo. Mahirap na, baka maligaw siya. Siya nang makita ko at makilala ang sinasabi mo, at nang makilatis na rin. Hindi ko na masyadong pinansin ang narinig ko at dumating ang bisita ni Amaya, si William. Kaagad ko naman itong nakagaanan ng loob kasi mabait siya at halata naman na mabuting tao. Gwapo naman ito at matipuno. Namalengke kaagad sila. Namili ng mga bagay-bagay na wala sa bahay. Nagpakitang gilas ba naman sa akin. Sabi ko na sa'yo eh, magugustuhan mo dito. Oo naman. Alam mo, para sa akin, napaka-nice ng place na to. Parang ang sarap mag-stay rito. Siguro wala nang kinatatakutan dito, katulad ng aswang ba mo ang ibig mong sabihin? Taka meron pa, pero bihira na kasi nag-aaral na rin sila. Kahit ganun sila, gusto rin nilang mamuhay na maayos. Oh, talaga? Iba na talaga ang panahon ngayon. Nagpapakita na ng pag-asenso kahit ang ganyan mga nilalang. Nagulat ka, pero ang totoo parang tao rin sila. Iba na kasi ngayon. Teka, ano bang pinunta mo dito, William? Aswang ba o ako? Siyempre ikaw yung sadya ko rito. Kasi baka mawala ka pa mahirap na. Tsaka wala na akong makukuhang kagaya mo. Kailan mo ba kasi ako pakakasalan? Bukas, gusto mo? Bukas na bukas din. Di ba may simbahan naman dito? Ay grabe, bukas agad. Mabuti pa, maligo ka sa dagat para naman mahimasmasan ka. Tara na. Kanina pa ako ligong-ligo sa dagat. Mauna kayo. Susunod na lang ako, Amaya. Oo, Tata Baldo. Halika na. Baka maubusan tayo ng tubig sa dagat. Loka-loka. Tara na nga. Sandali lang. Bakit ho? Dahil bago ka rito, kailangang isuot mo ito. Ano po ito? Pangontra yan sa mga maligno at mga kakaibang nilalang. Kailangan mo yan. Mabuti nang nag-iingat. Hindi na ho kailangan. Sa kapal ng mukha ko, hindi na ako tatabla ng mga inka-inkantong yan. Unang anumang maligno na yan.
ba? Nasaan na ba ako? Saglit lang naman ako nawala. Para huliin yung ibong nakita ko. Pero bakit hindi na ako makabalik sa cottage namin? Naligaw na yata ako. Oh, ano yun? Ano ba yan? Nakakagulat naman sa lakas ng halinghing ng kabayo na yun. Susundan ko nga. Baka may kasama yan na may-ari. Magtatanong-tanong na rin ako kung saan ang daan pabalik. Ay, tila magubat na rito. Amaya, nasaan na ba yung boyfriend mo? Nagpaalam lang saglit na mangunguha ng buko. Bakit hindi pa nakababalik? Ewan ko nga rin po eh. Kanina ko pa nga po tinatawagan. Unattended naman ng cellphone. Ba hindi kaya naligaw na yon? Baka dumiretso sa gubat. Nakadelikado doon. Yun ang habang sinasabi ko sa kanya kanina eh. Tata Baldo, anong gagawin natin? Sandali lang at susundan ko. Baka kung ano nangyari sa kanya. Saan niyo po susundan? Hindi ko rin alam. Pero bahala na. Basta hanapin ko siya. Cargo de konsensya ko rin kung mapapahamak ang kasintahan mo. Sige po, mag-iingat po kayo ah. Huwag kang aalis dito ha. Baka magkasalisi kami. Ang tigas naman kasi ng ulo ni William. Akala niya naman kabisado niyang lugar na to. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Sana kasi hindi na siya umalis eh. Bakit pa kasi siya umalis? Anong oras na hindi pa rin siya nakakabalik? Ano na kaya nangyari sa kanya? Ha? Aba? Kilala ko ang halinging ng kabayo na yan ah. Yan din yung halinging ng kabayo ng isang araw. Bakit parang sinusundan ako? Ha? Parang papalapit sa akin. Kinakabahan tuloy ako. Wala pa naman yung dalawang kasama ko. Kailangan ko mag-ingat. Mula doon sa may malalagong puno ng bakawan. Doon ang gagaling ang halinghing ng kabayo. Baka napuluputan ng tali kaya nagwawala. Mabuti pa't puntahan ko muna. Ihahanda akong pamalo na ito. Mahirap na. Dinig na dinig ko kanina. Dito nagmumula ang kabayo nagwawala. Pero bakit wala? Kung umalis man siya, siguradong makikita ko. Kinakabahan ako. May tao. Alangan naman siyang umalingin kanina. Sino yan? Aba, ang gandang mga bulaklak. Iba't ibang uri ng mga bulaklak. At ang bango. May kulay rosas. Isang napakatingkad na kulay rosas. Na sobrang kaaya-aya sa paningin. Ang sweet naman na nag-iwan nito dito. Teka, bakit parang sa akin ibibigay ang bulaklak na ito? Ang dilaw ng bulaklak ng sunflower. Napakatingkad ng kulay. Parang nakakaliwanag ng isipan. At ang lavender, parang nakakapaaliwalas ng isip at paghinga. Sobrang bango. Ang mga berdeng kulay ng dahon. Nagpapahiwatig ng napakagandang kalikasan sa lugar na to.
Hindi kaya si William ang may gawa nito? Hindi kaya sa kanya galing to? Napaka-sweet niya naman. Dadalhin ko nga ang mga ito. At babalik na ako sa cottage. Mukhang malayo na to dun eh. Baka nandun na din sina Tatay at William. Ganda talaga. Kahit sinong babae mabibighani kapag ganitong bulaklak ang matatanggap mula sa lalaki eh. Pagpapakita lang ng sincere at busilak na hangarin. Ang kabayo. Naririnig ko ang halingin ng kabayo. Pero wala namang kabayo ah. Diyos ko! May maligno dito! May maligno dito! Tata Baldo! Tata Baldo! Oy, mabutit nandito ka na. Kanina ka pa namin hinahanap. Naligaw ho ako eh. Teka, nasan si Amaya? May pambihira. Iniwan ko lang siya dito kanina. Sabi ko naman wag nang aalis. Nasaan na ho siya? Tata Baldo! Ay, pambihira. Oh, kararating lang din. William, mabutit nandito ka na. Ikaw, saan ka rin galing? Bakit may dala kang bulaklak? Kanino galing yan? Oo nga, Amaya. Paano ka nagkaroon ng ganyang kagandang bulaklak na pagkagara-gara? Sa tingin ko hindi bababa ng 5,000 ang ganyang bulaklak. Ang dami at napakaganda. Parang napaka-espesyal na tao ang pinagbigyan yan. Oh, tingnan mo paka-arrange. Ang ganda. Tsaka mga bulaklak ang titingkad ng kulay. Hindi sa'yo to, William. Hindi. Bakit naman ako magbibigay ng bulaklak? Aray? I mean, saan ko naman kukunin ang ganyang kagandang bulaklak? Tsaka ang mamahal talaga niyan. Di hindi mo ko kayang bilhan ng ganito? Kaya pero... Pero ano? Ay, bago kayo dyan magkatampuhang dalawa, kapwa kayo magpaliwanag. Saan kayo galing? At halos pareho kayong tila takot na takot nang dumating dito. Ang tikbalang! Oh, sabay pa kayong dalawa. Mukhang galing sa tikbalang ang bulaklak na to. Kasi kanina, habang wala pa po kayo, nakarinig ho ako ng kabayong humalinghing. Doon po sa masukal na bahagi ng bakawan. Pagpunta ko, nakita ko ang bulaklak na to. Pero wala akong nakitang kabayo. Maya-maya, nakarinig po ako uli ng halingin ng kabayo. Kung kabayo talaga yun, makikita ko sana. Tikba lang yun, kasi hindi ko nakikita. Kaya sa takot ko, umalis na ako. Sigurado ka ba? Opo naman, Tata Baldo. Bakit naman po ako gagawa ng kwento? Ikaw naman, tinatanong lang eh. Oh, ikaw naman. Kung ikaw hindi mo nakita, pero ako, nakita ko mismo ng dalawa kong mga mata. Anong itsura niya? Tila isang malaking matangkad na tao. May mahabang buhok at maputing balbas. Ang mga paa nito, parang paa rin ng tao. Pero yung sa may talampakan niya, talampakan ng kabayo. Tikba lang nga ang nakita mo. At ang narinig mo, Amaya. Naniniwala kayo sa tikbalang? Nakakita na kayo ng tikbalang? Oo. Sila ang nagsisilbing bantay at hari ng kagubatan. O kaya naman ng kabundukan. Nagtatago sila sa malalaking puno, kaya hindi nyo makita. Kaya ka nailigaw, William. Kasi yun talaga ang likas sa kanila. Inililigaw nila ang mga tao o kung sino mang nais nilang iligaw. Lalo na kapag hindi nila gusto. Iniiba nila ang daanan mo, kaya ka naliligaw. So totoong galing sa tikbalang ang mga bulaklak na to?
Nakakatakot pa rin pala dito sa inyo ngayon. Isa lang ang ibig sabihin niyan, Amaya. Tata Baldo, Natipuhan ka ng tikbalang. Kaya niya iniligaw si William dahil nagsiselos ito. Ayaw niyang may ibang aali-aligid kay Amaya. Ano pong pwedeng panlaban sa tikbalang? Ayon sa sabi-sabi, asin daw ang mabisang panlaban sa mga tikbalang. Pero yun ang kinamulatang paniniwala ng mga tao. Pero wala pa rin makapagsabi kung nakakapagpaalis nga talaga ng tikbalang ang mga asin at bawang. Amang tama, may asin tayong dala dito. Dito natin mapatutunayan kung nakakapagpalayas nga talaga ng tikbalang ang mga ito. Daka, makabubuting umuwi na tayo. Baka balikan kayo ng tikbalang na yun. Magdidilim pa naman. Kailangang makauwi na rin tayo bago pa mangyari ang hindi dapat mangyari. Nasira ang moment ng pamangkin ko sa pamamasyal nila dahil sa tikbalang na nagkakagusto sa aking pamangkin. Kaya nagpasya na lamang akong umuwi para kahit paano sa bahay, ligtas ang aking pamangkin at ang kanyang boyfriend. Tuluyan na silang nakapagpahinga, pero hindi ko pa rin makalimutan ang experience nila tungkol sa tikbalang Dark Shadow. Akala namin matatahimik na kami, subalit sa medyo kalaliman ng gabi, nakarinig ako ng yapak ng mga paa ng kabayo. Patungo sa bahay namin, Dark Shadow. Tumigil ito sa bahay. Sabay kong narinig ang katok. Nagdalawang isip akong pagbuksan. Niyaya ko na lang ang boyfriend ng pamangkin ko, habang ang pamangkin ko naman ay naiwan sa pinakaloob ng aming bahay. Sandali lang! Sino? Bakit po? Ano po nakita nyo? Tikbalang! William! Tata Baldo, anong nangyari? Bakit po? Anong nakita nyo? Tikbalang ang nakita ko. Isang tikbalang! Tikbalang nga, Amaya. Tikbalang at umalis na siya. Tumakbo pa palayo. Ay, paano tayong nasundan dito? Sigurado ako na ikaw ang pakay doon, Amaya. Baka yun yung narinig natin na halinghing nung isang araw, Tata Baldo. Noong unang araw ko dito. Palagay ko nga, Amaya. Yun yung halinghing na narinig natin nung isang araw. Yun talaga yung tikbalang. Baka... Pero Amaya, bakit nagkaroon ng tikbalang rito? Hindi siya taga rito, William. Doon siya sa bundok na malayo dito. Paanong nakarating dito? Grabe naman to. Ngayon lang ako nakakita in person ng isang tikbalang. Akala ko, katang-isip lamang yun ng mga tao. Di ko talaga ma-imagine. Baka nahaligaw lang siguro dito. Umalis na nga eh. Nakita ko napasilip pa siya sa bintana. May tinitingnan siya, si Amaya. Ay, Panginoon ko. Hindi magandang pangitain ito, Amaya. Hindi sa pagtutulak sa inyo. Pero mas makabubuting bumalik na lamang kayo sa syudad. Bakit naman po, Tata Baldo? Nagsisimula pa lang kaming mag-enjoy eh. Hindi ba, William? Tapos aalis agad? Bakit? Ano po bang nasa isip ninyo? Mas makabubuting tapusin nyo na ang bakasyon ninyo, Amaya. Delikado. Ngayon na naman lang uli nagkaroon ng tikbalang. At delikado yun. Kasi isa sa karakter nila, kapag may nagustuhan sila,
Hinding-hindi sila papayag na hindi makuha ang gusto nila. Kaya dapat bumalik na kayo sa syudad. Para sa kabutihan ninyo. Lalo na sa iyo, Amaya. Bakit ako? Kitang-kita ko siya nang buksan ko ng pinto. Nakasilip siya sa bintana. Nakatitig sa iyo, Amaya. Ikaw ang tinitingnan niya. Kaya ngayon malinaw na sa akin. Malamang na siya nga ang nagbigay ng magandang bulaklak sa iyo. Napaka-effort naman ng tikbalang na yon. Talagang gumastos ng pagkamahal-mahal. Pero marahil, galing yon sa kagubatan. Kaya nakakuha siya ng mga magagandang bulaklak. Ganon niya ipinapahiwatig ang kanyang pag-ibig sa iyo. Bukas ang bukas din, aalis kami ni Amaya. Yan talaga ang nararapat yung gawin. Bukas, sumakay na kayo pa uwi ng syudad, lalo ka na, Amaya. Ikaw ang dapat lumayo rito. Hindi asin ang makakapagpalayas ng tikbalang. Kaya kayo na lang mismo ang lalayo. Tata Baldo. Kaya pala palagi mo siyang naririnig doong isang araw pa. Kasi nga nagmamanman siya sa'yo. Patunay na nagugustuhan ka niya. At patunay rin ang magagandang bulaklak. Wow naman! Sobrang ganda ko naman yata. Hindi naman ako mukhang kabayo ah. Di ba, William? Maya, bukas aalis na tayo. Hindi tayo dapat magtagal rito. Tata Baldo, bukas aalis na po kami ni Amaya. Dapat lang. Kasi mahirap na ang tikbalang na yun. Tsak, kukunin niya si Amaya sa ayaw at sa gusto ninyo. Natakot si Amaya at William, kaya naganda sila para umalis kinabukasan. Halos hindi kami naghihiwalay na tatlo sa iisang lugar. Kung ano-ano ang naiisip ko ng mga oras na yon. Dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin. Dahil wala akong ibang maisip ng mga oras na yon, Dark Shadow. Basta mailayo lamang si Amaya sa lugar na yon. Madaling araw noon na magsimula kaming maglakad pababa ng baryo. Teka, Tata Baldo. Tingin ko hindi tayo lumalayo sa lugar na to. Paikot-ikot lang tayo. Oo nga, William. Ramdam ko naliligaw tayo. Kanina, nakita kong malaking kahoy na yun. Tapos pagliko natin, ayan na naman. Naliligaw tayo, Tata Baldo. Tata Baldo, anong gagawin natin? Nararamdaman ko rin. Pinaglalaroan tayo ng tikbalang. Nililigaw tayo para hindi kayo makaalis. Narinig niyo yun? Huni ng tikbalang yun ah. Paano tayo makakaalis dito? Nililigaw talaga tayo para hindi tayo makaalis. Ayaw niyang mawala si Amaya, Tata Baldo. Oo, ramdam ko, William. Kaya mahirap ito. Alam ko na. Itinuro to sa amin noon sa Girl Scout. Kapag naliligaw raw, kailangan baliktadin ng mga damit para makawala. William, baliktarin natin ang ating mga damit. Okay, Tata Baldo. Baliktarin natin ang suit natin. Sige, babalik na rin. Sige, gawin natin. Ayan, buti na lang nakaswimsuit ako. Oh, teka. Nasa bahay ulit tayo. Oh no, Bakit dito? Dapat palabas na tayo ng baryo ah. Ang tigbalang! Dito ka lang! Narinig ninyo? Ayaw niyang umalis si Amaya. Hindi pwede. Kailangan makaalis kami rito. Bakit bigla kang inubo? May sipon ka ba, William? Wala. Pero hindi ko maiwasang umubo. Makati ang lalamunan ko eh. William,
Mainit ka. Nilalagnat ka. Mainit ka nga. Nilalagnat ka, William. Bakit biglang-bigla? Masama ito. Palagay ko'y kagagawan ito ng tikbalang. Ano? Bakit niyo naman gagawin yung Tata Baldo? Dito lang muna kayo. Huwag muna kayong maghihiwalay masyado para mabantayan niyo ang isa't isa. Aalis lang ako ha. May kakausapin lang ako, Amaya. Babalik din ako kaagad. Bumalik ka kaagad, Tata Baldo ah. Huwag mo kaming pababayaan. Babalik ako, Amaya. Diyan na kayo. Napusuan ang pamangkin mo ng tikbalang. Mahirap ito, Baldo. Kahit saang bundok, pwede silang manirahan. Kaya lang, nakita niya ang pamangkin mo at gusto niyang maging asawa ito. Abay, Diyos ko. Anong gagawin ko? Huwag mo siyang iiwan. Baka magkasakit siya o sino man sa kasama ninyo sa bahay. Bibigyan kayo ng sakit para isuko mo siya. Pero kailangang malansi siya. Bunutin mo ang buhok niya. Ang itim sa tuktok ng ulo niya. 3 buhok na itim ang kunin ninyo. Aalis siya. Pero kapag gintong buhok, kayamanan ang makukuha ninyo. At ang tikbalang ay magpapaalipin sa inyo. Kaya kahit anong sabihin nyo sa tikbalang, susunod ito sa inyo. Ay, tandaan mo, itim na buhok sa kanan, Baldo. Sige na, bumalik ka na. Walang ano man ito, Amaya. Basta wag ka lang sumama sa kanya. Wag mo lang akong iiwan ha. Pangako, hindi kita iiwanan. Hindi ako sasama sa kanya. Pero lalabanan ko siya. Alam kong may kahinaan ng tikbalang. Yun yung dapat kong labanan. Paano? Malaki siya at malakas. Karaniwang taon lang tayo, Tata Baldo. Ako, gusto niya ako. Pero bakit binigyan niya ng sakit si William? Mawawala din to, Amaya. Kaya kong tiisin ito. Basta wag ka lang sasama sa kanya. Nangako ako si William. Mamatay na kung mamatay. Hindi ako sasama sa tikbalang na yun. Kailangang tatagan mo ang loob mo, Amaya. Ayokong mapahama kayo ni William. Kung hindi siya gagaling, mamamatay siya. At matutuwa ang tikbalang. Lilituhin ka lang niya hanggang sa makuha ka. Ganito ang gawin mo. Makinig ka. Amaya, alam ko mahirap ito. Pero gagawin natin. At gagabayan tayo ng Diyos. Ang tikbalang ay mapanlinlang. Kaya hindi ka dapat malinlang, Amaya. Babaliktarin mo lang ang damit mo para hindi ka niya maligaw. Ako na ang bahala sa ibang gagawin. Tatandaan ko po, Tata Baldo. William, alam na namin ang gagawin. Tata Baldo, huwag niyo pong pababayaan si Amaya. Mahal ko si Amaya. Mahal rin kita, William. Huwag kang mamamatay ah. Mamamatay din kasi ako kapag nawala ka. Hindi nakapigil ang pamangkin kong si Amaya. Dala ang pulang panyo. Naglakad-lakad ito sa lugar kung saan maaaring makita ang tikbalang. At nagkunwari itong naliligaw. Matapang ang aking pamangkin, Dark Shadow. Dahil sa malabis niyang pagmamahal kay William, sinuong niya ang isang panganib na pwedeng mangyari sa kanya sa pakikipagsagupa niya sa tikbalang.
Nasaan ka, babae? Pinahihirapan mo pa ako! Umalis ng tikbalang, William. Masakit ng dibdib ko, Maya. Panginoon, tulungan mo po kami. Iligtas niyo po si William. Mahal na mahal ko po si William. Anong gagawin ko para lubayan kami ng tikbalang na ito? William, kumusta ang lagay mo? Amaya, hindi nagbabago ang pakiramdam ko. Pero lalabanan ko to. Alam kong kagagawa nito ng tikbalang. Hindi kanya makukuha sa akin. Tuso siya. Pero mas matalino tayo sa kanya. Nagpapalit-palit lang siya na anyo. May paraan pa ba tayong magagawa? Hindi pwedeng mamatay si William. Hindi ako mamamatay, Maya. Abaya, umiwas ka sa unggoy na yan. Itataboy ko siya. Chu! Chu! Heto ang bagay sa'yo, unggoy! Grabe siya. Pero mapaglalalangan din kita. Isa lang ang dapat kong gawin. Ang makipaglaro sa kanya. Anong gagawin mo, Amaya? Magkukunwari ako, Tata Baldo. At magpipigil laro sa kanya. Tata Baldo, kayo na ho ang bahala kay William, ha? Kung mamamatay siya, dapat kasama ko. Pero hindi ako basta uupo lang. At papanoorin ang kanyang kamatayan. Amaya! Saan ka pupunta? Amaya! Aha! Nariyan ka lang pala, ah! Isasabit ko ang isang piraso dito para alam kong makababalik ako. Akin ka na, babae. Hindi ka na makababalik sa dinaanan mo. Nasaan ako? Dito pa? Akin ka na. Halika! Kukunin niya ako. Sasakyan lang kita. Dadaling kita sa aking palasyo. Halika. Sumama ka sa akin. Pwede bang sumakay sa likod mo? Para hindi ako mapagod. Gusto ko yan. Sige, sakay ka sa likod ko. Sige, para madali tayong makarating sa aking palasyo. Ayun ang tatlong buhok. Akin ang isang ito. Anong ginawa mo? Binulot mo ang isa kong buhok. Ibaba mo ako, tikbalang! Gagawin ko ang sinasabi mo. Tama si Tata Baldo. Mabait na siya at sumusunod sa utos ko. Nanghihina na siya. Alisin mo ang sakit na binigay mo kay William. Kundi, bubunutin ko pa tong dalawa mo pang buhok. Alisin ko na. Humayo ka na. Umalis ka na't bumalik sa bundok, tikbalang. Umalis ka na, doon ka nararapat. Salamat sa Diyos. Teka, saan na ako naroroon? Ayun, ang isang sinabi kong pulang panyo. Mabuti na lang. Dahil dito, hindi ako nawala. Amaya! Amaya, nandito ako! Tata Baldo! Ay, salamat. Hindi ako naligaw. Si William po. Nandun sa bahay. Tayo na po sa bahay, Tata Baldo. Magmadali ka. Sige, tara.
Amaya, Tata Baldo, magaling na ako. Magaling ka na nga, William. Nagtagumpay ako laban sa tikbalang. Nawala na siya, William. Bumalik na siya sa bundok at hindi na siya babalik dito kahit kailan. Salamat sa Diyos. Salamat po. May sa wakas. Wala na rin na tikbalang. Wala na! Wala nang ibang pananggalang sa masasamang nilalang. Unang kababalaghang likha ng mga masasamang elemento sa mundong ito, kundi ang taimtimang dasal at pananalig sa puong may kapal. Mula noon, Dark Shadow, wala na ang tikbalang. Hindi na ito nagpakita kailanman. Magandang araw po, Dark Shadow. Itago niyo po ako sa pangalang Ike. 35 years old na po ako sa kasalukuyan. Mula nang mag-appear ang channel mo sa timeline ko, talagang sinubaybayan ko na ang mga video na ina-upload po ninyo. Wala po talaga akong pinalalampas. Kaya naman kalaunan sa kapanunood ko sa inyo, nagka-interest din akong ibahagi sa inyo ang aming karanasan na may halong katatakutan na sangkot ang mga taong naging bahagi ng aming kwento. Binago ko po ang mga lugar at pangalan para naman mapangalagaan ang mga pangalang sangkot. Ano man po ang pagkakatulad nito sa totoong buhay, di po namin sinasadya. Ang isasalaysay ko po sa inyo nangyari nang makabili kami ng lupa at magpasya kaming magpagawa ng bahay sa lupaing aming binili. Ike, anong ginagawa mo dyan? Mag-almusal ka na, halika na. Ay, sandali lang. Inaalis ko lang itong mga baging sa kahoy. Ang samang tingnan eh. Halika na muna. Masarap ang sinangag kapag mainit pa. Balikan mo na lang yan. Sige. Nandyan na. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Bugnutin ka kaagad? Kasi naman eh. Kung sinong nagtanim ng punong yan eh, malapit sa tatayuan natin ng bahay. Sakop kasi ng nabili nating lupa. Siguro may nakialam nung wala pa tayo. Nagtanim ba naman ng saging na may buto tapos yung puno na may mga baging? Eto na ang epekto, kinakati na ako. Huwag mo nang kamutin. At pulbos lang ang katapat niyan. Mabuti pa, kumuha ko ng pampatanggal baging para maging malinaw ang lugar. Maging malinis. O sige na, bahala ka. Kumain ka na muna at magpalit ka ng damit. Namumula na yung likod mo. Oo nga eh. Sige. At maliligo rin ako, Miling. Yung sabon ba andito? Yung mabango para maalis ang kate. O sige na, kumain ka na muna bago ka maligo. Lalabas na muna ako. Ano yun? Milig! Milig! Ano nangyari sa'yo? Milig! Nawala ng malay si Miling, kaya't nataranta naman si Mang Ike sa paghahanap ng amonya para lamang matauhan ang asawa. Panay ang paypay nito na kung ano-ano pang ipinapaamoy. Ngunit nang matauhan si Miling, hindi makapagsalita at nauutal na itinuturo ang punong kahoy. Ike, may malaking tao dyan sa puno. Malaking lalaki. Maniwala ka. Ano ka ba, Miling? Wala naman. Walang lalaki. Meron. Nakita ko. Tama na yan. Nababalik mata ka lang. Aba, mainit ka, Miling. May lagnat ka. Ike.
Mabuti pa. Bumili ako ng gamot sa tindahan. Diyan ka lang ha. Hindi naman matatakot din si Miling. Ano ba? Nasabit pa sa binti ko ang baging na to. Maalis nga. Ayan. Heto po, kayo po ba may-ari ng lupa dyan sa kabila? Oo, Ineng. Magkano ba ito? 3 piso lang po. Sino po yung may sakit? Ang asawa ko. Sinat lang naman. Siguro po, pinagkatawaan lang kayo ng tao sa punong balite. Asawa niyo po? Anong balite? Wala na bang punong balite sa amin? Meron po. Yung puno dyan sa gilid ng lupa niyo, punong balite po yon. Ha? Opo. Teka, Tay, hali po kayo dito. Oh, bakit ko ring? Ano problema? Nangungutang ba ang lalaking ito? Hindi po, Itay. Kasi sabi ko, punong balite yung nasa gilid ng bahay nila. Kayo bang nakabili sa lupang yan? Doon sa kabila? Oo. Totoo bang sinasabi ng anak ninyo? Totoo. Punong baliti yan. Kusang tumubo yan noon. Ang bilis ng lumaki. Magtatayo ba kayo ng bahay dyan? Oo. Kaya hinahawanan ko muna. Wala naman ako magagawa eh. Ganun ba? Kuring, anong sinabi mo sa kanya? Kasi po may sinat daw ang asawa niya. Baka ikako kagagawa ng punong balete. Sus, tinatakot mo naman ako po si Ike. Ike, huwag kang maniniwala sa anak ko. Balite nga yan, pero wala namang problema eh. Ganun ba? Sige mga ato. May kilala ba kayo pwedeng pumutol ng kahoy na yan? Kasi nakakasagabal sa gagawin naming bahay. Sige, papupuntahin ko sa'yo, Ike. Sige po. Aasahan ko. Parang nagdahilan lamang si Aling Miling nang dumating ang asawa. Nawala na daw ang lagnat niya. Kaya hindi ko na sinabi ang napansin ko sa punong balete na yon. Nang sumunod na gabi, nasa bahay kami at nanunod ako ng TV. Si Miling ay nasa kusina. Nang marinig ko ang boses niya. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka dito! Alis! Miling! Sino kausap mo dyan? Wala. Yung kasing poste may nakalaylay na damit yata yon. Hayaan mo na yan. Isara mo ang bintana at magpahinga ka na. Kundi, halika, manood ka ng TV. Maganda ang palabas. Ayoko, matutulog na lang ako. Sige. Magdasal ka, Miling. Oo. Nang sumunod na araw, dumating ang magpuputol sa balete. Kaya nag-usap kami tungkol sa bayad. At tama lang ang hinihingi ng lalaki. At nagsimula na itong magtrabaho. Ang tigas naman ng boleteng ito. Baka masira ang lagari ko rito. May problema ba? Wala naman. Matigas lang ang kahoy. Gagamitan ko nga ng itak. Mag-iingat ka lang ha. Kulang ka dito. Bakit? Ang binti ko, muntik na maputol. Ha? Grabe ka. Huminto ka muna. Gagamutin natin ang binti mo. Lintik na baliti ito. Putol ka ngayon. Ayan, di putol ka ngayon. Halika, gamutin natin ang sugat sa binti mo. Malaki ito Bayaran na lang niyo ako sa kapampagamot at ako nang bahala. Sige. Heto, kung kulang bumalik ka. Miling,
Mileng, bakit ka narito? Akala ko nandiyan ka sa loob ng bahay. Sabi ko na kasi sa'yo, huwag mong ipaputol ang puno na yan. Hayang tuloy. Ewan ko sa'yo. Ano bang nangyayari doon? Akala ko ayaw pumunta dito, tapos biglang sulpot. Makauwi na nga lang. Bakit kaya? Mang Ike, yung pong trabahador ninyo na pumutol ng punong balete, patay na daw po sabi ng tatay ko. Ano? Nagulat si Ike sa narinig. Madali siyang nagpasya at puntahan ang pamilya ng trabador. Mabuti na lamang. Wala pang anak ang mga ito. Kaya gumaan ang damdamin Ike. Bantulot siya pero hindi maalis sa isip niya kung paano biglang namatay ang kanilang trabador. Huwag kang makonsensya, Ike. Natetano daw yon kasi kalawangin ang ginamit na lagari kaya namatay. Grabe pala ang tetano. Ganon ba? Pero bakit tumubo ka agad ang balete, Ato? Tingnan mo, lumaki agad. Diyos Mariusep. May sa impacto siguro ang puno ng balete, Ike, na nasa lupa mo. Hindi naman siguro. Sige, uuwi na muna ako, Ato. Salamat. Sige, mag-iingat ka, Ike. Balita ko, malupit daw ang nakatira sa baleteng yan. Kinilabutan si Ike sa sinabi ni Ato, pero pilit niyang pinayapa ang loob niya. Sa dating bahay nila, dinatnan niya ang asawang si Miling na nagluluto. Akala niya ay nagpapakulo lamang ito ng karne ng baka at tinanong niya ito kung ano ang niluluto. Wala itong naisagot, kaya tiningnan lamang ang malaking kaldero. Nang tingnan niya ang malaking kaldero, ulo ng baboy na may balahibo pa ang kanyang nakita. Ano yun, Mileng? Anong ginagawa mo? Siya kasang may sabi. Sinong siya? Ayan o. Ha? Isang malaking kapre? Hindi! Hindi! Kukunin ko ang asawa mo. Akin siya. Wag! Hindi! Asawa ko siya! Gagawin ko siyang asawa. Hindi! Mileng! Mileng, anong nangyari sa'yo? Gusto niya ako, Ike. Mileng, gusto mo siya? Kung hindi ako sasama sa kanya, ikaw ang papatayin niya. Doon siya nakatira sa punong balete. Ano ba yan? Anong kababalagan nito? Paano ko ito makukontra? Mileng, huwag kang papayag. Huwag kang sasama sa kanya. Ike! Huwag kang iyak. Basta promise mo sa akin, hindi ka sasama sa kanya. Palaging binabantayan ni Ike ang asawa niya at sa minsan niyang pagkalingat nang wala ang asawa niya sa tabi niya, narinig niya na lamang ang paghagulo nito mula sa malayo. Mileng! Mileng! Nasaan ka? Kinukuha niya ako, Ike. Kung hindi ako sasama, papatayin ka niya. Ike, iligtas mo ako. Ayoko sa kanya. Mabaho siya. Mabaho ang hininga niya. Parang imbornal. Mabaho ang kilikili niya. Mabaho ang buhok niya. Mabaho siya mula ulo hanggang paa. Bakit inamoy mo siya? Pinaamoy niya kasi. Sasmaria! Sige, Mileng. Kahit papano, gagawin ko para iligtas kita. Pupunta ko siya sa puno ng balete. Ha? Sino ka? Ako ang bantay dito.
At may baril ako. Patay na tao! Lumayo ka sa akin! Asawa ko ang hinahanap ko! Ito bang hinahanap mo? Hindi! Hawak mo ang ulo ni Biling! Hindi maaaring patay si Biling! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Hindi ako lalayo. Dala ko ang ulo ni Miling. Biling! Bakit? Kapre! Ibalik mo sa akin ang asawa ko, Kapre! Akin siya. Akin! Ike! Tulungan mo ako! Pero ano gagawin ko? Ang ulo mo dala ng White Lady! Paano kita matutulungan, Biling? Kahit may takot sa dibdib, hindi niya pwedeng pabayaan ang kanyang asawa sa kapring nakatira sa puno ng balete. Kaya pinunta niya ito. Kabado si Ike at naghintay siya ng gabi para mahanap ang kapre. Pero nang makita niya ang isang babaeng mahaba ang buhok, kinausap niya ito. Halos mapaus ang tinig ni Ike hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising na lamang siya, nakaharap na si Mang Ato. Ike, tigil! Bakit ka na nampal dyan, ha? Siyempre, para may masmasang ka, Ike. Ang asawa ko kinuha ng kapre, Ato. Ano gagawin ko? Sabi ko na nga ba, ang tindi ng kapring nakatira sa punong balete. Nangunguha ng asawa ng may asawa. Anong ginagawa niya sa mga kinukuha niya? Ginagawang asawa. At kung hindi na makatagal at ayaw na niya, namamatay na lang at nagiging multo at katatakutan sa punong balete. Pag-aari ba niya ang balete? Palagay ko hindi. Nakikitira lang siya dyan. Ang balete kasi, naging tira niya ng katatakutan. Katulad ng... Multo? Pinatay na bata na naging tiyanak? White Lady? Pareng... Ike, haya ng pare. Puro dugo ang damit niya. Dali, takbo! Nabulabog natin siya. Padre! Parang awa mo na! Tulungan mo akong mabawi ang asawa ko sa kapring nakikitira lang sa balete. Oh, sige. Sige, dyan ka muna. Padre! Teka, naku! Nawala na. Sayang! Sayang! Hindi malaman ni Ike kung ano ang gagawin para mabawi ang kanyang asawa. Matagal siyang nagmuni-muni sa labas ng puno ng balete at napansin niya ang mahaba at makunat na mga baging na nakalaylay sa puno ng balete. Naisip niyang gawin ito na panlaban sa kapre at sa iba pang katatakutan na nasa loob ng malaking puno ng balete. Kumuha siya nito. Nakita siya ni Ato, kaya't nagtanong ito. Anong gagawin mo dyan? Gagawin kong panali sa kapre, saka sa ibang namamahay sa punong balete. Mabuti pa, tulungan kita. Baka sa susunod, ang anak kong si Kuring ang kunin ng nakatira dyan. Salamat, Ato. Isa kang tunay na kapitbahay. Heto ba? Akin na ito. Pwede na ito. Makatingalan. Kaya kong tiisin ang katin nito. Pero ang hindi ko kayang tiisin ay ang mawala ng tuluyan si Miling ko. Bahala na kung anong mangyari. Ike, malapit ang dumilim. Panahon na para mapasok natin ang punong balete. Paano? Hintayin natin na makita ang White Lady. Wala na nga silang sinayang na oras. Si Ike,
Nagbantay siya sa malayo hanggang makita nila ang White Lady. Kaagad na sinilo ni Iki ang White Lady. Kaya hindi na ito nakapalagpa at nagwika. Bakit mo ako binihag? Hindi ka na naawa sa akin. Bihag na nga ako ng kapre. Tapos bibihagin mo pa ako? Maawa ka naman sa akin. Pakakawalan kita. Kung sasabihin mo sa akin kung nasaan si Mileng, ang aking asawa, nasaan siya? Sige, pumasok kayo sa punong balete at sumama kayo sa akin. Pero wag kayong magpapahalata. At magsuklob kayo ng itim. Sige. Iki, ang t-shirt mo, baliktarin mo. Sige. Ngayon, nasaan siya? Sumunod kayo sa akin. Pero marami kayong katatakutan na makikita dito. Ituro mo kung nasaan si Mileng. Huwag kang maingay. Tulog ang kapre. Kapag nagising siya, lagot kayo. Ang laki pala ng loob ng punong balete. Mahiwaga ang punong ito, Ike. Tiyanak, bitiwan mo ang binti ko. Chupi! Chu! Si Mileng! Hayan! Ha? Mileng! Mileng! Ike! Ikaw nga! Nakagapos ako! Iki, heto ang gunting. Dali, kalagan mo siya. May impacto! Ano ba ito? Diyos ko! Anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa niya? Bihag ako ng kapre! Maitim ang budi ng kapre niyan! Sige! Aalis na ako! Bahala kayo dyan! Iki, nahihirapan na ang mga tuhod ko. Sino bang hindi? Mileng, nakalas ko na ang mga gapos mo. Hindi pa lahat! Ang binti ko! Putulin mo ang pagkakagapos! Sinong kausap mo? Sinong kausap mo, asawa ko? Demetres, hindi mo siya asawa! Mileng! Mileng! Walang niya ka, kapre ka! Hetong bagay sa'yo ang puluputan ng baging ang pamo! Dito ako sa kabila. Halika dito, Mileng! Kung maaabot mo ako! Halika! Bakit hindi ako makalakad? Sinong nagtali sa akin? Sino? Anyo ang tenga nyo! Grabe! Mabibingi ka talaga! Natanggal yata ang tutuli ko. May kausap ka. Nasaan ang kausap mo? Maaabot niya na ako! Dalhin mo ang baging na to! Ilagay mo sa binti niya! Halika, aking Mileng! Ilapit mo ako sa mukha mo, kapre! Mabait ka na ngayon. Halika, tingnan mo akong mabuti. Ipupulupot ko ito habang tinitingnan mo ako! Bakit kayo narito? Alis kayo dito. Ito ang aking kaharian. Hindi pwede! Nauna ako sa'yo dito! Kami ang utol ko! Matala sa punong balete ito! Dinadaan mo kasi sa laki! Mga kami dito! Kaysa sa'yo! Hindi mo pag-aari ang balete! Sa amin ito! Kaya ikaw umalis dito! Sige, tulungan na lang ninyo kami. Itaboy natin ang kapreng ito! Sige! Umalis ka dito! Lumayas ka dito! Hayan, kapre! May kwintas ka na ngayon! Anong ginawa mo? Nasasakal ako! Hila! Ato! Hirahin nyo! Sige! Matutumba ko!
May humihila sa binti ko! Sasakal ka ngayon! Ike, matutumba ako! Miling! Ha? Anong ginawa ninyo? Hindi ninyo ako mapapatay! Sino ang may sabi sa'yo? Masusunog ka ngayon, kapre! Ilalabas natin siya dito! Kami ang nakatira dito! Umalis ka dito! Oh, kayo? Impacto! Hindi na ngayon! Nasasakal ako! Nasusunog siya! Ang baho! Puh! Ano yan? Utot na babaho! Ike, salamat asawa ko! Wala na. Sunog na ang kapre. Balik na tayo sa punong balete, mga tiyanak! Paalam mga impacto! Mga kaibigan pala! Ike, ang punong balete, hindi nasunog. Ang kapre lang ang nasunog! Paano? Aalisin mo ba ang punong balete, Ike? Hindi na. Kahit pinamamahayan niya ng mga nakatatakot na elemento, okay lang. Hindi naman sila namiminsala. Kung hindi sila masasaktan. Ike, uwi na tayo. Inaantok na ako. Sige na, Ike. Ngayon, ligtas ang anak kong si Kuring. Babalik kami, ato. Bukas matutulog muna kami ngayon. Parang walang anuman na umuwi ang mag-asawang Iki at Miling. Baon ang karanasang hindi nila makalilimutan sa puno ng balete na hanggang ngayon nakatayo pa rin sa gilid ng kanilang bahay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Dark Shadow. Maraming salamat po. Umaasa po ako na balang araw mapakikinggan ko rin ang aking kwento na binibigyan ng buhay ng inyong magagaling na drama talent. Pagpalain po kayo ng puong may kapal. Magandang araw po sa inyo, Dark Shadow. At sa libo-libo ninyong tagapakinig. Ako nga pala si Brandon. Walang asawa at mahilig makipagsapalaran sa buhay. Tinawag nila akong lagalag kasi hindi talaga ako matigil sa isang lugar. At may kaibigan akong matalik na si Marlon. Pareho kami ng hilig pero may asawa na siya't anak. May pera ako kaya nagagawa ko ang gusto ko. May sasakyan kaya nakakagala ako kahit saan ko gusto. Sa madaling salita, hunter kami ni Marlon. Sa dami naming napuntahan at nabaril na ibon, kahit ligaw na hayop sa bundok, napupuntahan namin. Ang pumukaw sa utak ko nang marinig ko ang isang atungal ng isang kabayo na tinatawag nilang tikbalang. Marlon, narinig mo ba kung saan galing yun? Malayo naman, Brad. Parang atungal lang pinapatay na kabayo. Siguro may kinakatay dyan sa bundok. Iba ang dinig ko eh. Parang atungal lang tikbalang. Tikbalang? Wala namang tikbalang dito sa Pinas, Brando. Kung may mga kabayo dito na gala, posibleng may tikbalang din. Loko ka, ah. Sawa ka na kasi sa ibon na nababaril natin eh. Sa layas na kambing, sa ahas. Ngayon tikbalang nang nasa isip mo. Iba kasi ang dinig ko sa atungal na yun eh. Mabuti pa pagkakain natin, lalakad tayo sa kabilang baryo. Magtatanong-tanong tayo. O siya, bahala ka. Akala ko pa naman mag-i-enjoy tayo dito. Yun pala, may iba ka pang pakay dito. Pinag-aralan ko na kasi ang description ng mga hayop na to. Kalahati tao, tsaka ang ulo niya sa kabayo. Baka ito yung magpapayaman sa atin. Tsak, malalaman natin kung alam nila ang tungkol sa narinig nating atungal na tikbalang. Baka kabayo lang yun. Alam ko, wala namang tikbalang dito.
Ayaw maniwala ni Marlon na ang atungal na yun ay tikbalang. Pero ako, desidido akong alamin ang kutob niya. Kaya naglakad kami patungo sa natatanaw naming bundok para tuntunin ang inaakalang kinaroroonan ng tikbalang. Presko ang tubig dito, Marlon. Ang linaw ng dumadaloy dito. Galing sa bundok ang dumadaloy na tubig, kaya presko yan. Magtanong tayo sa mamang yon. Chong, magandang araw ho. Pwede po ba magtanong? Ano yon? Magtatanong lang ho. Ay, sandali lang ho. Bakit? Magtatanong lang naman tayo May pwede ho bang upahan dito kahit maliit na kwarto? Tulugan lang ho, mama. Wala. Pero bakit saan kayo pupunta sa bundok na ito? Mga ngaso po kasi kami. Sanay kami makitulog sa gabi. Ay wala. Pero pwede kayong matulog doon sa tabing ilog. Pwedeng tulugan doon. Wala namang bayad. Walang magnanakaw rito. O sige po, salamat po. Dayo kayo rito? Opo. Mag-iingat lamang kayo. Maraming hayop sa bundok. Baka madisgrasya kayo. Sige ho, mamang ano. Tara na. Takutin pa ba naman tayo? Binaybay namin ang malaking daan na sa tingin namin paakyat ng bundok. Pero 2 oras na di pa rin namin nararamdaman. Paakyat na kami nang mapansin ko na ang pinagdaanan namin. Paikot-ikot lang pala kami. Mabuti na lang nakakita kami ng isang mama at nakapagtanong kami. Brando, wala kang napansin? Meron, kanina pa. Pinaglalaroan yata tayo, Marlon. Hindi tayo makalis sa lugar na to. Grabe. Huwag mong sabihin na may maligno dito. Pwede. Kasi tingnan mo sa taas. Malalago ang punong kahoy. Pero wala tayong nakikitang ibang naglalakad. Nakikita natin ang araw. Siguro nga, 12:00 ng tanghali. Kasi nakikita natin ang anino natin. Tama ka. Kaya dapat baliktarin natin ang suot natin. Nang makalabas tayo dito, Brando. Abutin tayo ng gabi dito. Paikot-ikot lang. Sinabi mo pa. Parang pinaglalaroan tayo ng tikbalang. Kasi yan ang kapangyarihan ng mga tikbalang, Marlon. Gusto niyang makipaglaro ng tagu-taguan. Iligaw ang mga tao o kung sino man ang nais siyang iligaw. Sige, baliktarin natin ang damit natin. Mapapasubo tayo, Marlon. Umanda ka. Kung magkakataon, yayaman tayo nito. Sa madaling sabi, binaliktad naming 2 ang aming mga damit para makawala sa lumilitong pangyayari sa amin. Muli kaming naglakad nang hindi namin namamalayan. Nakalabas na pala kami sa paanan ng bundok. Paakyat na pero natigilan kami nang makakita kami ng mga ibong nagliliparan. Maraming mga ibon ang lumilipad palayo. Nagpasya kaming barilin ang mga ibon. Nagsiga at ang usok nito ay lumabas sa kakahuyan. Nang muli naming marinig ang malakas na atungal ng tikbalang. Marlon, narinig mo yun? Ang lakas, kung ganun malapit na tayo. Baka mabulaga tayo, Brando. Kasi tingnan mo, yung lupa. Ayan, nakikita ko, bakas ng kabayo. Mukhang nakita niya ang usok. Kaya siya umalinghing. Tara, lumipat tayo ng lugar. Dali, dalhin mo ang inihaw natin. Pero mag-iwan ka ng isa. Bilisan mo, Marlon. Hindi tayo dapat abutan dito. Binibilis na nga eh. Tara na, dito tayo magdaan, Marlon. Kasunod mo ko. Naririnig mo yon? Oo. Yumayanig pa ang lupa. Umawa ka, Marlon, sa puno. Magkubli tayo. Ihahanda ko ang rifle ko. Brando! Ang laki!
Nakikita kong ulo ng kabayo! Panginoon ko, sana hindi tayo makita. Kung hindi, yari tayo. Wag, Brando. Tingnan muna natin siya. Mababa siya at yumayanag ang lupa sa hakbang niya. Ang laki ng tikbalang na to. Tsak papunta siya sa gitna ng iniwan natin kanina. Naamoy niya ang inihaw natin. Muntik na akong mahulog, Brando. Tulungan mo ako. Nandiyan na ako! Marlon! Kumapit ka! Dahan-dahan lang, baka mapilayan ka. Oras na mahulog ka dyan. Ah! Brando! Hindi natin kayang tikbalang na yon. Bukod sa mata siya, maskulado ang katawan niya. Mahaba ang malaking kamay niya. At parang kayang bunutin ang malaking kahoy. Ang binti at malaki ang paa ng kabayo. Tikbalang! Kung sa itaas na ninirahan, hindi ba natatakot ang mga taga-baryo sa ibaba? Baka mapinsala sila ng tikbalang na ito. Nakikita mo ba ang ulo niya? Ang buhok niya sa ulo. Sa tuktok nun, may gintong buhok. Kapag nakuha ko yun, ako na ang pinakamaswerte, Marlon. Hindi natin alam. Tara, paibaba tayo pataas. Sa taas, tikbala ang masusumpungan natin. Delikado tayo, Brandon. Bakit ka matatakot? May rifle tayo rito. Kaya natin patumbay ng tikbalang na yan. Nag-iisa lang ba siya? O baka pugad ang bundok na to ng mga tikbalang? Hindi natin natitiyak. Pababa muna tayo. Madilim na, Brandon. Peligroso ang dilim. Hindi natin kabisado ang lugar na to. Sige, may dala naman tayong mapa eh. Titingnan ko muli para lalo ko pang makabisa ang lugar. Kailangan makilala ko rin ang ugalan ng tikbalang na nakita natin. Tsak, mapapalaban tayo, Marlon. Ang lakas ng loob mo, Brando. Hindi natin alam ang ugali ng tikbalang na yun. Iisa lang ang ugali ng mga tikbalang. Mahilig silang magpalito sa tao. Inililigaw tayo. Kagaya kanina. Hindi ba nailigaw na tayo? Pwedeng mas matindi pa doon. Kaya maglakad na tayo. Buo ang loob at malakas ang tuhod na binaybay naming dalawa, ang bundok. Pawisan kami at inabot ng gutom, kaya nagpahinga kami sa isang tabi para makaipon ng lakas nang marinig naming muli ang malakas na halinghing ng tikbalang. Ramdam ko, Brando. Malapit lang siya. Oo, iahanda ko ang rifle ko. O sige, bahala ka. Dito na tayo magdaan. Sandali. Palagay ko alam niya na may naghahanap sa kanya. Marlon, tara, akit tayo ng konti. Kailangan mahuli natin siya. Nasa ibaba siya. Pero paano kung alam niya na may tao dito? Pero siya hindi natin alam kung nasaan siya. Shh! Marlon, ayun siya. Oo. Nakaupo siya sa isang malaking kahoy. Ang taas niya at ang laki, Brando. Huwag kang magpapaputok. Baka madisgrasya tayo. Ngayon ka pa dinadaga sa dibdib. Nakikita na natin siya. Nagpapausok siya. Pumikit ka. Baka maubo ako. Wala siya. Hanapin natin, Marlon. Kasunod mo ko, Brando. Bilisan mo. Isang malaking kahoy ang nakikita ko, Marlon. Ayun. Ang malaking kahoy, dali. Wag, Marlon. Inililigaw niya tayo. Pinaglalaroan naman tayo ng tikbalang. Tumigil tayo. Hindi tayo mananalo sa taguang ito. Alam ko nang gagawin. Baliktarin natin ang damit natin. Kung hindi, wala tayong magagawa sa oras na to, Brando. Baliktarin natin ang damit. Kaagad naming binaliktad ang mga suot namin para matakasan ang nanlilinlang sa amin na tikbalang. Pero hindi pa kami nakapaghuhubad. Nakita na namin ang isang punong malaki kung saan
makikita ang tikbalang. Tapos biglang nawala at ang tanging naririnig na lang namin ay ang malakas na halinghing ng kabayo na para bang sinusubok ang tibay naming dalawa. Napilit naming nilalabanan ang takot. Maya-maya pa'y nagpakita ito sa amin. Pumapadyak ng malakas ang kanyang paa. Kailangan ko maisabit ang lubid na ito sa kanyang leg. Pero paano ko magagawa? Mabilis siya at nakakapagtago sa malapad na punong kahoy. Nagpapalipat-lipat. Madulas siya. Mautak. Nililito niya tayo. Marlon, alam kong kaya mong isabit ito sa puno na yon na ginamit niyang kublihan. Kaya, Brandon. Pero aabot kaya siya dito para maabot mo ang kanyang ulo? Hindi ko, Jack. Basta kailangan isabit mo yan, Marlon. Itapon mo. Tapos ako nang bahala. Basta mag-iingat ka lang. Panginoon ko, tulungan mo po ako. Sablay, try mo uli. Huwag kang susuko, Marlon. Sige, ito. Swak! Ayos, Marlon. Pero Marlon, bitiwan mo ang hawak mong lupit. Marlon! Marlon! Nakuha niya. Madadala niya ako. Madadala ako ng tikbalang. Gusto mong maglaro? Brado! Dadala niya ako! Marlon! Nadala ng hangin ang sigaw naming dalawa at natahimik na. Naghihinagpis ako. Hindi ko akalain na mangyayari yon. Pero hindi pa rin ako nasisiraan ng loob. Hinanap ko si Marlon. Alam kong nasa ibaba lamang siya ng bundok nang kinalalagyan ng tikbalang. Handa na ako sa maaring gawin ng tikbalang. Pero kailangan kong iligtas si Marlon. At inaabangan ko rin ang maaring pagsalakay ng tikbalang. Marlon! Sumagot ka! Hahanapin kita! Hindi kita susukuan, Marlon! Panginoon, alam niyong hinahanap ko si Marlon. Tulungan niyo kami. Marlon! Sumagot ka! Marlon! Dito! Lando, dito! Oh, Diyos ko, salamat. Marlon, magsalita ka! Pupunta ako dyan. Alam kong nililikaw tayo ng tikbalang. Pero magsalita ka lang. Mapupuntahan kita. Ano? Magsasalita ka pa? Oo! Gabayan mo ko, Panginoon. Para mo ng awa. Habang nagdarasal, hanap ako ng hanap. Manak-anakay, nagsalita si Marlon. Pero nang makakita siya ng malaking kahoy, para iligaw siya, binaliktad niya ang kanyang damit at tuloy ang paghahanap. Pero nakita niya ang tikbalang na umuusok ang ilong nito. Tanda na galit ito. Nahintakutan ako. Pero naghanda ako sa maaaring mangyari. Umuuga ang paligid. Pumapadyak siya. Hinahanap niya ako. Bahala na. Pero itong bagay sa'yo. Akala ko natapakan na ako. Marlon! Magsalita ka! Nasaan ka, Marlon? Magsalita ka! Marlon! Buhay pa ako, Brando! Magsalita ka lang! Makukuha din kita! Naghahanap pa rin ako hanggang makita ko si Marlon. Nakakapit siya sa isang punong kahoy. Hapong-hapo at nanlalata ang katawan. Tinulungan ko siyang maibaba at labis na nagpasalamat dahil ligtas ang kaibigan ko. Brandon, tuloy pa ba tayo? Nakita na natin ang tikbalang. Heto, nakuna na natin siya ng video at litrato. Siguro sapat na ito para lisanin natin ang lugar na to. Alam ko,
Hindi natin kayang tikbalang na yun. Pero sayang talaga. Ang tanong ngayon, papayagan niya ba tayong makalabas dito? Dalawa lang ang magagawa niya. Iligaw tayo para hindi na makalabas dito. O papatayin tayo. Hindi pwede yan, Marlon. Makalalabas tayo dito ng buhay. Nakikipaglaro lang siya sa atin. Patuloy niya tayong nililigaw. Ang gintong buhok ng tikbalang sa ulo niya. Hangad mo pa rin ba? Sana, Marlon. Gusto ko makuha yun, pero imposible. Sa kalagayan natin ngayon, mas mahalaga ang buhay mo, Marlon, kesa sa ginto. At sa pwede kong maging alipin ang tikbalang niyon. Mas pipiliin kong mabuhay tayo. Kailangan tayong makababa sa bundok na ito. Kapit ka lang sa akin. Huwag mong bibitiwan ang hawak mong katibayan tungkol sa tikbalang. Tara. Salamat, Brandon. Masakit ang braso ko. Kapit lang. Kapit. Tara. Sana huwag tayong makita. Tsak na maliligaw tayo uli. Baliktarin na naman natin uli ang damit natin. Huwag mong pansinin ang malaking kahoy na nakikita mo. Pandaraya lang yan. Pababa na tayo sa bundok. Diyos ko, gabayan mo kami. Diyos ko, yumayabag ang lupa. Parang hahabulin niya tayo. Marlon, magkubli tayo dito. Panginoon ko, iligtas mo kami. Lumuhod kami sa lupa, nagdasal, natahimik ang paligid, nagpatuloy sa paglalakad, patungo sa ibaba, habang naririnig pa namin ang halinghing ng tikbalang. Paano to? Pinagsaran tayo ng pintuan. Doon tayo sa kabila. Baka sakali, kundi sa puno tayo magpapahinga. Tara. Itago mo muna ang rifle mo. Baka matakot yun sa'yo. Marlon, may mga ilaw na nagkalat sa mukha. Tayo ang punterya. Oo nga. Magpapakilala tayo. Magandang gabi po. Hindi po kami masamang tao. Naligaw kasi kami. Namamaril lang kami ng ibon. Anong sadya nyo dito, mga dayo? Magpapalipas lang kami ng gabi. Naligaw lang kami. Kasi natakot kami sa boses ng kabayo. Tikbalang yun. Marlon, kumagat. Tikbalang? Oo, tikbalang. Pero sa mataas na dakong bundok na yun, hindi na kami ginugulo ng tikbalang. Chong, pwede ba kami makituloy? Magpalipas lang ng gabi. Magbabayad din kami. Hindi namin kailangan ng pera dito. Tuloy lang kayo. Dito lang kayo sa may labas. Maraming salamat po. Sa harap ng ganung uri ng panganib at sa gipit na sitwasyon, yun ang mas pinili ko, ang iligtas ang buhay ng kaibigan ko, kesa sa yaman na maari kong makamtan mula sa tikbalang. At ang pananampalataya sa Diyos para sa aming kaligtasan, yun ang naging sandigan ko para makawala kami sa isang kahindik-hindik na pangyayari na pakikipagbuno namin sa isang kakaibang nilalang, ang tikbalang. Maraming salamat po, Dark Shadow, sa pagbibigay daan sa aking kasaysayan.